Okay, so tayo ay magla-live ulit para makapagbigay ng munting talakayan para sa ating mga trupa sa larangan ng kagwardyahan. But ang ating subject matter ngayong araw ay actually ito ay para sa lahat. Ano mang uri ng trabaho meron ka. At actually, hindi lang ito applicable sa trabaho. Bagkus, applicable ito sa pinakamaliit na unit ng lipunan. Magagamit mo ito mismo sa loob ng iyong pamilya. Okay? So, isang mapagpalang araw sa lahat. Ngayon ay May 14. Ayun. Tama. Oo. Kasi malapit na ang sweldo. Kaya high moral tayong mag-live. At 7:15 in the morning. Okay? So, ang ating tatalakayin ngayon is about courtesy and discipline. Ayan. So, dalhin na natin dito sa ating page, yung ating mga talakayan. Although kasi hindi naman na tayo nakakapagturo sa mga training center, matagal na yun na panahon. At since pwede naman ditong gawin, isagawa, ay dito na natin gawin. At least makakatulong pa tayo sa ating mga trupa. Okay, so para hindi tayo magtagal, ang ating topic ngayon is about courtesy and discipline. Ayan. And our outline is, we have the introduction, konting palabok lang, the definition of terms, kasi may mga kailangan natin bigyan dito ng katuturan para mas malinaw ang dating sa ating mga viewers. Then yung important points of discussion na kailangan nating talakayin tungkol sa ating paksa, yung mga best practices na isinasagawa sa loob ng trabaho. At ulitin ko, hindi lang dapat ito gagawin sa trabaho. At yung pinakahuli is yung conclusion, of course. And our objective is at the end of this talakayan, sana ma-reach out nito yung mga viewers, kasi bago pa lang naman tayong mag-live, wala pa tayong mga legit na fans o solid na fans, pero hopefully sana ito ay makarating sa ating mga trupa, at siyempre sa abutin ng talakayan ito, sana malaman nila yung mga best practices, maintindihan ang ating mga tatalakayin at maisagawa nila. Hindi lang sa kanilang trabaho, bagkus sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Yan. So, let's proceed to the definition of terms. Ayan. Sorry, dito muna tayo sa introduction. Yan. Courtesy and discipline are the acts of respect, politeness, and civility that a security personnel o kahit sino ka man, anong profession mo man, ay maaring gagawin o igawad sa iyong kasamahan, sa iyong ahensya o kumpanya, sa iyong kliyente, sa kliyente ng mga iyong kliyente, and all people around you, habang ikaw ay nandyan sa loob ng trabaho mo. So dito pa lang, napakahirap nang gawin ang courtesy and discipline. But take note of the three keywords, respeto. Yan, respeto natin sa lahat ng klase ng tao. Ganun din, yung politeness, paggalang, and civility. When we say civility, yung mga gawaing makatao na dapat nating igawad o ibigay sa mga tao na nagpupunta nga sa ating trabaho. So,
Ganun, no? Could you imagine, no, pag magawa mo yun, no, ganun kahirap pala gawin. Ang courtesy and discipline, madaling sabihin, madaling pakinggan, pero napakahirap itong isagawa. Kasi siyempre, hindi naman ito inaaral, no, bagkos ito ay sinasanay. Anyway, as we go on with our discussion, ay mas lalo po kayong maliwanagan. Okay? So, dito na tayo sa... Okay, meron pa dito, no? Ang sabi dito, courtesy and discipline belongs to the 5 virtues that a security personnel, no, or employee must be adapted in the profession to attain the appropriate culture, skills, and expertise in the workplace. So ito daw ay birtud, no, mga magaganda, matitinding katangian, kasama sa mga matitinding katangian na dapat taglayin ng isang empleyado, no, para ma-attain, no, yung tamang kultura sa trabaho, no, kasi napaka-importante 'yon, no. Yung kultura na yan, dagdagan mo yan ng kaalaman, no, yun yung tinatawag na knowledge. Hahasain mo yan, no, yung knowledge na yan in order to become skills. Di ba? Kasanayan sa Tagalog, no, towards expertise o tungo sa kadalubhasaan. Yun, pag nagawa mo to, tamang kultura, tamang kaalaman, tamang kasanayan at kadalubhasaan sa iyong trabaho, pag nagawa mo yun, iwan ko lang, no? Napakalaking bagay, no? Pag nagawa mo yun sa iyong trabaho, definitely nagawa mo yung iyong trabaho, no, sa mahusay, di ba? At maayos na paraan. No? Kaya napaka-importante itong tinatalakay natin ngayon, no, kortesiya at disiplina, no, kung saan applicable ito sa lahat, no? Gaya ng sinabi ko, no, when we say virtue, it is a behavior of showing high moral standards. Yan, di ba? Kaya nga mga natatanging katangian, no? It is also a thinking in doing what is right and avoiding what is wrong. Di ba? Napakahirap 'yun, no? Kilalanin mo kung ano yung tama at mali, kung saan gagawin mo yung tama at iiwasan mo yung mali. Nako, napakahirap gawin 'yon ng isang empleyado, no, o isang security guard. Ayan. At lastly, ang courtesy and discipline ay hindi pwedeng maghiwalay yan. No, they are interrelated and intertwined to each other. No, it cannot be parted ways. Kasi may mga instances kasi, siyempre iba kasi dito pag nagdi-discuss tayo, iba yung nagtuturo, at least na ipapaliwanag mo ng madali. Okay? No, kaya hindi dapat maghiwalay ang courtesy and discipline kasi may mga pagkakataon that you are courteous but not disciplined. Di ba? Gaya ng lagi nating hinahalimbawa sa ating mga tauhan na pag dumating yung isang VIP o top management, high-ranking employee ng kumpanyang pinagsisilbihan mo, pag sinabi natin, siyempre dahil nabigla ka, sumaludo ka habang nakaupo. Di ba? Sinasabi natin that you are courteous but you are not disciplined because hindi mo ginawang tumayo, no, for him to be recognized. Yun yung rason kung bakit kailangan laging nagsasama ang courtesy and discipline. No, anyway, as we go on with our talakayan, mas maintindihan natin kung bakit, no, nagsasama nga ito. Okay, so now, let us define what is courtesy. Diba? Ano ba yung courtesya? No, there are 3 keywords to define courtesy. Number 1 is expression, number 2 is manifestation, and the last one is consideration for others. Sabi nga dito, it is an expression, manifestation, and consideration of others. When we say expression, the way na i-publish mo, i-disclose mo, di ba? The way you talk, nasasabihin kung ano yung dapat mong sabihin. And manifestation naman is the way
kung paano mo isabay yung katawan mo. Kasi may mga pagkakataon na salita ka ng salita but hindi ka courteous dahil hindi mo nga sinabayan ng tamang galaw ng katawan. Kaya nga sinasabing manifestation. And yung last part ng consideration is para magiging courteous kang tao o security guard is hindi porket nagkamali, no, yung kasamahan mo ay babanatan mo na kaagad na siya ang mali. No? There are so many ways. Sometimes let us be considerate at any given situation. Kasi mas maganda yun, no? Pag considerate tayo for us to interpret o determine kung ano yung i-apply natin, no? Na paraan, no? Upang ma-address natin yung sitwasyon na na-encounter natin. Yan. Yan yung consideration. So, tatlong bagay yan. Now, may definition din dito, gaya ng, this implies the use of good manner and sound polished conduct in dealing with people. No? Alam naman natin yun, no? Good manners and right conduct. Ayan. So, din yung huli, okay, it is the proper deportment of one approved society and accepted by society for anybody. Kaya nga nabanggit natin na merong culture. No, ang isang workplace, ang isang company, meron at merong kultura yan, no, when it comes to courtesy and discipline. Ayan. So, yun yung tatlong definition ng courtesy and discipline, but the most important of all is, yun nga, it is an expression, manifestation, and consideration for others. Ayan. So, meron tayong kinds of courtesy naman na tinatawag. No? Actually, dalawa yung nasa libro, pero ginawa nating tatlo para mas maganda. Okay. Meron tayo tinatawag nating civil. Diba? Pangalawa yung military at yung pangatlo of course yung combination of the two. No, when we say civil courtesy, yan yung paggamit ng handshake, addressing ma'am and sir sa kausap natin, paggamit ng mga po at upo, lahat ng uri ng paggalang, no, na civilian, no, sinabi nating civilian antique, that is civil courtesy. And yung military courtesy naman, ginagamit yan sa mga sa military, of course, yan yung paggamit ng hand salute. Ayan, hand salute. Pag sa gawa ng side step, pagkasalubong mo ang iyong mas mataas sa'yo, ang iyong officer, di ba? Yung pag-upo ng tama, yung pagkain ng tama, no, and so on and so forth. And the last one, yung combination of the two, kasi sa security personnel, civilian antique siya, but we are still in the profession of arms. No, kaya nga ina-adapt natin yung pagsaludo, di ba? Binati mo na, sinaluduhan mo pa. Yun yung combination of two. Kaya yun yung ginagawa natin sa larangan ng kagwardyahan, no? When it comes to courtesy and discipline. Now, may mga signs, no, of courtesy na napapansin natin. Of course, sinasagawa natin ito sa araw-araw nating gawain. Di ba? Pero para maging courteous ka, number one, no, is dapat marunong mong, kaya mong igalang o bigyan ng respeto ang iyong sarili. No? Dahil pag hindi mo nagawa yon, hindi mo rin magagawa sa iba. No? And thinking of that, paano natin bibigyan ng courtesy o paggalang ang ating sarili? Parang napakahirap nun. No? Pero this is a personal, so pag-isipan natin kung paano. Pero ang tinutumbok natin dito is, of course, bago tayo magiging courteous sa iba, dapat unahin natin na maging courteous sa ating sarili upang magkaroon tayo ng moral ascendancy. Kasi paano ka magiging magalang sa ibang tao, sa kasamahan sa trabaho, kung yung sarili mo mismo hindi mo kayang igalang. So, yun ang punto dito. No? Then, another signs of courtesy is yung pagsabi ng mga magic phrases na tinatawag, di ba? Yung mga polite words.
good morning sir, welcome, thank you, and so on and so forth. Paggamit ng excuse me. Ayan. Then, yung loyal cooperation din. Kasi kung meron kang courtesy sa organisasyon, kailangan meron kang capability na makipag-operate. Dahil, of course, dapat kasi ikaw ay magiging team player, no? Kasama yon, no? Then, yung pay attention, habang kinakausap ka ng kahit sino man, kasamahan mo man, dapat pay attention ka sa kanya. Hindi yung oo ka ng oo, iba naman ang iyong tinitignan. Yan. Then yung pagtayo, no, lalong-lalo na pag ang kausap mo is yung manager mo, paano tumayo ng maayos? Of course, stand at attention, hindi yung maggaganon ka. Dahil that is a sign of disrespect. Di ba? Tatayo ka ng standing in one leg or whatsoever. Dapat relax lang or kung hindi, attention. Yan. Courtesy, paggamit ng salute, di ba? Getting out last, getting first in. Yan yung ginagawa yan. Kung may bisita ka, kung meron kang sinasamahan, para maigawan mo sa kanya yung tamang kortesiya, pagpasok sa pinto, kailangan ikaw ang unang papasok at ikaw ang magbubukas. No? At paglabas ng pinto, ikaw naman yung huling magbubukas. Dahil pagbubuksan mo siya, palabasin mo muna bago ikaw ay aalis. No? At ang yung pinaka-bottom line ng courtesy, it's dapat will behave tayo. Iwasan natin maging maangas, iwasan natin maging mayabang. Di ba? Kasi hindi tama yun. No? Okay? So, okay na tayo sa courtesy. Yan, now, dito naman tayo sa discipline. No? Ang common definition of discipline is the obedience to authority and rules. When we say authority, sila yung mga nag-i-implement ng mga rules. No, yung rules naman, yan yung mga patakaran o batas na ini-implement sa kumpanya na yan. So, take note of the two. No, the authority and the rules. Na, sino bang may authority na nag-i-implement ng batas ng kumpanya? Di ba? Of course, kung sino yung karamihan yan sa larangan ng security, syempre tayo, kasi yun yung trabaho natin. Pero meron nagmamando sa atin. No? Yun yung pinupunto natin dito. Then, another definition of discipline is the willingness to accept with conviction and without reservation. No, sa military kasi, meron yung tinatawag nila that obey first before you complain. Yun. But, ang wisdom doon, no, sa obey first before you complain, of course, hindi ka naman sasabihan ng mali ng iyong superior mo. No, parang mahirap naman yatang sasabihan ka ng mali na ikakapahamak mo. Okay? Then, proper conduct, no, under all conditions. No, tamang gawain sa lahat ng pagkakataon. Ay, sinasabi ko nga ito, hindi lang talaga itong courtesy and discipline, hindi lang talaga sa gwardiya, sa trabaho, lahat ito ay applicable, pati doon sa pamilya, applicable yan. Okay. And then yung huli, nung sabi nga ni General Mat, the late former General Matthew Kapinpin, ang sabi niya, ang courtesy, ang discipline pala is founded upon respect for unloyalty to constituted laws. No, kaya nga sinasabi natin na ang courtesy at discipline hindi magkakahiwalay. Dapat magkahiwalay kasi ang foundation ng discipline is courtesy. Okay. So, yun ang definition ng discipline. Boss, pahinga ng tubig. May tubig. Tayo ay lubat na. Ayan, tayo ay lubat na. Ano yun, star? Ba't nilagyan mo ng star? Okay, recharge tayo. So, yun yung definition ng discipline. Now, may mga bagay-bagay o paraan upang maatin ang disiplina. Hindi lang sa trabaho, no? Kasama rin ito sa bahay, applicable ito, pwede natin gagawin sa mga anak natin.
Number 1 is the punishment. No, it is used when, di ba, a subordinate o security personnel violates a policy or regulations. Pag nagkamali yung tao natin, pag nagkamali yung anak natin, they are entitled to be punished, di ba? Kailan sila ay madisiplinahan. No, actually, biblical yan. No, kaya nga sinabi nga na, pag nagkamali yung anak mo, para maturuan mo, okay lang na paluin mo. No? Nandun yan sa Biblia. Okay. So, may mga rules and administering punishment. May mga paraan. No, number 1 is, dapat ang punisin mo lang, punish only the guilty party. Ang bigyan mo lang ng parusa is kung sino yung nagkasala. Although sa amin, kasi sa military, no, nung ako ay nag-training din, siyempre, pag ikaw ang nagkasala, ang paparusaan is yung kabady mo. No? Pero I don't think it is applicable. Doon kasi sa military training, dinidevelop nila yung camaraderie. Which is true. Kasi nga naman, kabady mo, alam mong gumagawa ng mali, bakit mo kukonsintihin? Foul na yung ginawa niya, dapat it is your responsibility na suwayin siya. No? Kaya inaano nila yung camaraderie system. Kaya yun yung rason. Pero dito sa civilian, dapat ang bigyan lang natin ng parusa is kung sino ang nagkasala. Okay. Number 2, ibigay lang natin ang parusa na naaayon sa batas o patakaran. Huwag kang magparusa ng hindi naman tamang parusa. Yan, although yung iba, ginagawa nila yan. No? Kaya doon sa pagpalo, no? Okay, sinabi na pwede mong paluin. Pero hindi naman niya ibig sabihin, paluhin mo sa mukha. Di ba, may mga part naman ng katawan na dapat mong paluin. Ganon din yun. No? Ganon din lang dito. No? Huwag kang mag-impose ng punishment na wala doon sa batas. Kasi mahirap yun. Okay. Number 3, impose the punishment promptly. Ibig sabihin, kung nandyan na nagawa na, dapat igawad mo na yung parusa. Huwag yung igawad mo after 1 year. Kasi wala nang hustisya pag ganun. Pag igawad mo ang isang parusa after 1 week, something na, ano na yun, apektado na yung, ano nyo, yung, ano bang tawag doon? Yung punishment system, no? Apektado na yun kasi yung disciplinary action rule system nyo, apektado na kasi bibigyan mo ng parusa, 2 linggo na ang nakaraan, no? Useless na yun, useless na yung parusa pag ganon. Then, pang-4, pag pinaparusahan natin yung isang tauhan natin, make them to realize ang kanilang mistake, ang kanilang nagawa kung bakit sila parurusaan. Hindi yung banat tayo ng banat, di ba? Dahil as per policy, ito yung parusa niya, tirahin mo na kagad. Hindi. No, let them to realize kung ano yung pagkakamali nila, kaya sila ay naparusahan. Para alam nila, no, kung ano yung iiwasan pagdating sa mga susunod na araw. Then, ang pinakahuli is, impose the punishment appropriate for the offense. Di ba? Huwag kang magbigay ng parusa na hindi naman angkop doon sa kasalanan na ganyang ginawa. Di ba? Porket naiinis ka na sa kanya, naiinggit ka na siya, nakagawa na siya ng kasalanan, titirahin mo na, bibigyan mo na ng parusa na mabigat. No? That is not in consonance doon sa kasalanan na kanyang ginawa. No? So mali naman yun. Dapat parusahan lang natin, yung mga tao natin, ayon o batay sa kanilang nagawang kasalanan. Okay. So, yun yung unang form or paraan ng para makamit natin ang disiplina. No? May 5 bagay lang doon na kailangan nating malaman yung rules, no? Para nakailangan natin malaman sa paggagawad ng parusa. And number 2 na paraan para maatin yung disiplina is yung reward and recognition na tinatawag. Ginagamit ito para ma-enhance further yung discipline level ng ating mga tauhan, no, sa organisasyon. Pero kagaya ng lagi kong sinasabi, doon sa timbangan, pag humahawak ka kasi ng organisasyon, hindi talaga perpekto yan na nakadiretso, may nakatagilid.
Yung taas, magagaling. Yung nasa ibaba, mga weakest link, mga mahihina. So, ang role mo bilang supervisor o namumuno, kailangan mong iangat itong mahihina. Ayan. No? Para mapag-balanse. Kaso, kung siya lang yung focus mo, pinapabayaan mo naman yung mga magagaling, siyempre, ito ay magiging magaling, yung mga dating magagaling, sila naman yung magiging mahihina. No? So, hindi balanse yung timbangan. Kaya nga sa pag-ano ng disciplinary action rule system, dapat dalawang bagay yan. Yung reward, kasama yung reward at recognition. Hindi lang punishment. No? Kailangan din. Simple lang naman yung recognition. Kahit papalakpakan mo lang sila sa permission, at least na-recognize ang kanilang magagandang ginawa. Di ba? So, dapat hindi lang tayo mag-focus doon. No? Importante din yung reward and recognition. Din ang pangatlo is yung obedience. No? Isinama natin yung obedience kasi in the absence of policies and procedures, no? In the absence of authority and rules, no? And best practices man na dapat gawin, kung talagang yung tao natin ay obedient, marunong sumunod dyan. Diba? Yung level ng disiplina sa organisasyon, yung level of kanyang discipline ay mataas. Kaya nga may kasabihan na sinasabi rin natin, honesty is the best policy. Diba? Kahit ang daming manakaw, kung lahat naman yung mga tao natin ay honest, matatapat sa kanilang tungkulin, kahit walang gwardya, siyempre walang mananakaw kasi honest nga yung mga tao nakuha natin. In the same manner, ganun din dito sa disiplina. Diba? Kung obedient yung mga tao natin, hindi na natin kailangan gumawa pa ng mga sistema para iangat ang kanilang level ng disiplina. Kasi nga sila nga mismo disiplinado na, obedient na, marunong sumunod. Yun yung ibig sabihin ng number 3. Yung number 4 naman, sa discipline, forms of discipline is yung patience. No, the ability to wait, stay calm, or not get annoyed and consider situations before taking an appropriate action. Ganon din ito. Na kung patient kang tao, kaya mong mag-antay, di ba? Kaya mong intayin, kaya mong balansehin yung mga pag-aralan mo muna yung lahat ng sitwasyon bago ka gumalaw ng action, mataas ang level ng iyong disiplina pag meron kang ganitong diskarte. At ay yung pinakahuli is yung self-control na tinatawag. Kahit sino sa atin, napakahirap natin i-control ang ating sarili. No? In general. No? Pero nagagawa natin yun, of course, by identifying kung ano yung mga dapat at mali. To know the what. Di ba? To know what is right and wrong. Kasi yun yung magiging basehan natin para makontrol natin yung sarili natin. No? Kaya nga sinasabi dito na self-control, it is the most constructive form of discipline. It is the highest concept of discipline which involves personal responsibility that goes beyond threat of punishment or mere obedience. No? Iyon yung ano niyan. Pero sa simpleng explanation, napaka-importante ang self-control. Kasi pag disiplinado ka nga, kung naprovoke ka naman sa sitwasyon, diba, lalo na sa atin, mga frontliners tayo sa security, disiplinado ka, ini-implement mo yung procedures ng maayos at mahusay na paraan, may mga empleyado dyan na pasaway at prinubok yung prinubok ka, no, ang iyong patience, na walang ka ng self-control, ayon, magkakaroon ng komosyon, magkakaroon ng problema. Kaya napaka-importante ang self-control. So ulitin natin, no, yung paraan upang maatin ang disiplina is number 1, punishment. Number 2, reward and recognition. Kasi nga hindi lang dapat tayo mag-focus sa punishment, dapat meron din tayong rewarding system. Obedience para sa mga tao natin, patience para sa mga tao natin, at saka yung number 1 is self-control. Kaya meron tayo dapat self-control, no? Number 5, I should say.
Ito yung pinaka-importante. And always remember that discipline is a learned attitude. Attitude yan that any individual must have in order to attain a good life. Kaya nga sinabi ko sa inyo na ang courtesy and discipline is hindi lang applicable sa trabaho. Applicable ito sa pang-araw-araw nating gawain. At dapat unahin nating gawin ito doon sa bahay natin. No? Para ma-practice natin at masanay. Okay? Kasi yun yung hindi lang ideal yun, practical pa. Okay? Now, may mga forms of disciplinary action na tinatawag. Dalawa yun, the punitive action and the non-punitive action. When we say punitive, yan yung mga hindi pagbigay ng allowance, pagsuspindi ng sweldo, pag-issue ng mga papeles, pagtanggal. No, yung non-punitive naman, yan yung mga effort ng isang commander, no, ng isang grupo na bigyan agad. No. Ito yung tinatawag na spot correction. No, sa military o sa security, pag nagkamali yung tao mo, sabihin mo, give me 1 week. Ibig sabihin, pinapapus up mo na siya and after that, tapos na. Wala na siyang problema. No? So, depende ito. No? Depende yan, kanya-kanyang application yan. Depende yan sa sitwasyon, depende rin yan sa tao. Pero lahat ito ay paraan upang maibigay natin yung disciplinary action sa ating mga tauhan. Mayroon mga sinyalis din ng discipline. 10 minutes before 8 o'clock. Yun, so 8 o'clock na. Signs of discipline, mga sinyalis, no? Pag maganda yung trabaho, disiplinado ang trupa. Di ba? Yung behavior natin towards people, cheerful, friendly, di ba? Mabilis ang action, disiplinado tayo. Di ba? Simple sa paggalaw. The way you talk, the way you walk. Ayan yung disiplina, no? Alertness, no? At bilis, di ba? Sa pagsunod ng kautusan, di ba? Yung pagbibigay ng saludo, yan yung mga sinyalis ng disiplin. May mga gawain naman na nagsasalarawan sa disiplina, yung portrait of discipline na tinatawag. Di ba? Number 1 dito is yung operational readiness, no? When it comes to kasuotan, maganda, magalang, ganun din, alerto, magaling sumunod, courageous, di ba? Matapang, di ba? Ang gwardiya ay kailangang matapang, pero hindi yung matapang na pagkikipagsuntukan and so on and so forth. Hindi yun, ganun ang ibig sabihin ng matapang. Yung kaya mong ipatupad kung ano yung nakaatang sa'yo na tungkulin na dapat mong ipatupad. Yun yung tapang. And for you to become matapang, di ba? Courageous, alamin mo yung trabaho mo, no? Kilalanin mo yung sarili mo, alamin mo yung duties and responsibilities mo. Pag nagawa mo yun, matapang ka na sa loob ng trabaho. And then yung religious, no? Ito yung pinakahuli kasi siyempre lahat ng bagay naman, of course, di ba? Mas mataas kasi yung level ng disiplina mo, doon mo nakikita, no? Kung religyoso kasi yung isang tao, of course, mas marami siyang napapakinggan ng mga magagandang salita. Unlike yung hindi. Yung hindi, pag nanonood ka lang ng kung ano-ano dyan, masasamang salita yung ano mo. Of course, may domino effect niyan. Di ba? Mas mainam pa rin na yung tauhan natin is nabibigyan lagi no, ng mga magagandang aral. Kasi alam nyo naman ang security, dipukpok yan. No, parang pako. Kung walang martilyong pupukpukin mo, aabante. Kung bubunutin mo, atras. Ibig sabihin, may nagmamando. Yan. Kaya, mahalaga din itong religious. No? And that is one of the portrait of discipline. Yan. A man of principle. Diba? Pero hindi yung prinsipyo na baluktot na nga yung prinsipyo mo, ayaw mo pang bawiin. No, hindi yung ibig sabihin nun. Then, devotion sa pag-perform ng duty, diba? Nag-duty ka na rin lang, dapat devoted ka. Panindigan mo. Hindi yung nag-duty ka lang para sumildo, hindi yun. No? Mag-duty ka upang makatulong, tumulong, diba? At matulungan mo din ang iyong sarili. Diba? Kasi sa pamamagitan na ikaw din ay sisweldo. Diba?
And of course, a gentleman. Paano ba maging gentleman? No? Yan, pag-aralan nyo kung paano kayo magiging gentleman. Iwasan nyo kung paano magiging gentle dog. Ganun lang kasimple yun. Okay. Now, let us discuss the best practices in courtesy and discipline. 5 minutes before 8. Okay. So, nag-start tayo ng 7:15. Okay, matatapos pala natin ito ng 1 oras. Best practices. Yan. Number 1, be attentive. Attentive. When we say attentive, yung galaw ng katawan mo, ipapakita mo, i-focus mo doon sa kausap mo. And a good listener. Yan. Cheerfully give and help. Give helpful information. Tumulong ka na rin lang, dapat, yung kusang loob. No? Yung bukal sa loob, hindi yung tumulong ka na nakasimangot pa, nakabusangot. Pangit tignan yun. Diba? Pag ikaw ay nakikipag-usap, lalo sa mga iyong superior, hindi ka dapat nakaganon, hindi ka dapat naka-standing in one leg, hindi ka dapat nakasandal sa pader. Kasi pangit yung tignan. No? Wala kang kortesiya, wala ka ring disiplina. Ganun lang kasimple yun. Then, never personal in his conversation. No tayo, pag nag-uusap tayo doon sa trabaho, nagkaroon ng discussion, of course, kung tungkol sa trabaho, huwag kang magsisingit ng personal. Siguro, it's good siguro kung in the form na parang katuwaan lang, paano lang sa habang nag-uusap, palabok, pero siyempre hindi ito advisable. Yan. Pag ikaw ay naka-duty, never talk in a long conversation. Diba? Nasa rule yan, diba? To talk to no one except in the line of duty. Ang ibig sabihin nun, pwede kang makapag-usap, pero pag nagawa mo na, naibigay mo na yung information na dapat malaman ng customer na yan o tao na nagtatanong sa'yo, and that's it. Tapos na yun. Hindi yung pangit. Saglit lang, kausapin. Kung maganda, patatagalin mo pa hanggang makuha mo yung phone number. No, gawain ng security yan. No, that is bad. Hindi dapat isinasama yun sa trabaho. Yan. Number 7. Refrain from discussing politics and religion. No, ethnic concept ito. Kaya kailanman, no, hindi kayo magkakasundo. No? Kung meron kang kasama at ang topic nyo ay politika, kailanman hindi kayo magkakasundo. Ganon din sa relihiyon. No? Kaya dapat respect others' opinion and idea or belief, no, when it comes to politics and religion. Yan. Time out. Hello? Oo. Ah, yes sir, yes sir. Ay, baka si Quad, baka yung senior manager ko sir ang nakausap. Kasi noong meeting kasi nag-attend si OIC, nasa seminar din kasi ako. Rolly. Yes sir. At diretso siguro yung napag-usa kasi usually kasi yun yung protocol namin na ma-email siya na parang follow up para magiging batayan niya yun para i-discuss kasi may mancom kasi kami inaano namin yan. Pero di bali sir. Oh, hindi kasi December lang kasi ako nagsimula sir kaya hindi ako aware doon. Baka ganun din si Ruli pero titingnan ko kakausapin ko si Ruli pagpasok ko mag-usap kasi kami mamaya.
Mm. Mm. Sige, sige. Sige, mag-uusap naman kami mamaya kasi tumawag din si OIC sa akin kahapon pala pagkatapos ng ano. Sige, sasabihan ko na lang si Rule, yung senior manager ko na kwanta kung ano yung ano diyan. Puntahan na lang namin yung logistics para mapag-usapan kung ano talaga dapat ang gagawin diyan. Ah. Oh, sige, 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 sige. Sige, sige. Okay. Sige, sige. Okay, sige, sige, sige. Sige. Okay. So, let us continue. Moving forward. Ayan, may tumawag. No? Maliban sa politics and religion, hindi rin tayo dapat nagbibigay sa ating grupo o kahit sino doon sa trabaho natin yung mga maaanghang na biro, masasakit na biro, maanghang na salita kasi kanya-kanya tayong kultura, kanya-kanya tayo ng pinanggalingan. Alam nyo naman yung Pilipinas, maraming kapuluan yan, kanya-kanyang kultura yung tao. Kaya sa tingin mo maganda yung ginawa mo pero ang interpretation ng iba is hindi tama. Kaya iwasan na lang yung mga ganito, wisecrack and sharp retorts. Yan, actually maraming sad stories dito sa security pero hindi na natin babanggitin. Basta iwasan na lang natin. And then yung number 9, don't jump over the head of your superior as this is sign of disrespect. Pag merong dinidiscuss sa atin yung ating mga mas nakakataas sa atin, no, let them first finish kung ano yung kanilang briefing na ginagawa o discussion, no? Saka tayo makipag-usap ng maayos at ilatag natin kung ano yung alam natin na pwedeng idagdag, no? O ano man dyan, no, tungkol sa kanyang sinasabi. No, huwag yung agad-agad lang natin siyang sasapawan kasi hindi naman tama yun. Okay? Ang yan. Okay, so yan, tayo ay security guard, no? Kaya hindi lang tayo dapat marunong magsalita, dapat ano din sa pagsagawa din ng ating katawan, di ba? Kaya nga showing alertness, di ba? When we say alertness and awareness, it includes yan mental aspect, physical aspect, spiritual aspect, and moral aspect. Lahat ng aspeto ng buhay, dapat alert ka. Hindi yung naka-duty ka sa bangko nung araw kasi allowed pa yung Ray-Ban. Naka-duty. Akala mo isnape kasi nakaganyan. Pero pag silipin mo, tulog. Pikit yung mata. Di ba? So, hindi dapat ganun. Then yung number 11, kailangan maaga lagi sa pagpasok. Number 12, compose under all conditions. Hindi ka basta-basta na provoke. Lahat ng sitwasyon, no, balanse mo at maayos mong binibigyan ng aksyon, maayos mong tinatanggap at binibigyan ng aksyon. Then number 13, show stability under pressure and stress. Magpakita ka ng katatagan, no, laban sa pressure at stress. No, kasi sa buhay natin, sa trabaho natin, nandyan lagi ang pressure at stress. Pero kagaya ng sinabi ko doon sa una, pag meron kang kaalaman, i-develop mo yun, hakasain mo yun para maging kasanayan tungo sa kadalubhasaan. Pag nagawa mo yun, wala na itong stress at pressure na ito sa trabaho. Then, overcome fear easily. Lahat ng takot naman nandyan sa trabaho. Sa trabaho ng security, ang daming takot dyan. Di ba? Kasi ikaw ay nagbabantay, gabi, lahat ng uri ng takot. Pero, ang pinakamatinding takot dyan is kung hindi mo alam kung ano yung trabaho mo. Yun, yung pinaka-challenge dyan sa security.
na nagtatrabaho ka, hindi mo alam kung ano yung ini-implement mo. Then, number 15, religiously observe the operational readiness na sinasabi ko. When we say operational readiness, lahat ng kagamitan, no, at kaalaman dapat meron ka para maisagawa mo, para ready ka na isagawa kung ano yung mga trabaho na ibibigay sa'yo. Then, number 16, okay, huwag magbigay ng mga statement na ikaw ay kulang sa kaalaman. That is a taboo or mortal sin sa security. Diba? Kaya may kasabihan, little knowledge is dangerous. Sabat ka lang sabat. Akala mo, napakagaling mo. Hanggang doon ka lang pala. No? So, dapat, kailangan magiging observant ka. No? Mag-observe. Kaya nga sinasabi doon sa kwan, well-behaved dapat tayo. Then, number 17, learn more your profession to attain the highest level of competency at workplace. No, yun yung sinasabi ko. Pabalik-balik tayo dito. Learn more of your profession, di ba? Para ma-attain mo yung highest level of competency sa trabaho. Di ba? Kaya nga, nandun yung kailangan nating sanayin. Di ba? Nabanggit ko na ulit kanina. Then yung huli, sa trabaho natin, di ba? Para magiging courteous tayo, ma-attain natin yung courtesy and discipline, well-organized tayo. Yan. Paano ba magiging well-organized? Paano mo magawing well-organized yung workplace mo, yung trabaho mo, yung buhay mo? Paano ba maging maayos at mahusay? Di ba? Okay. So, nasusearch naman yan, di ba? Pero, gawin natin, no, i-find out natin yung 5S, i-review natin yung 5S. 5S of life na tinatawag, na sa Google yun. Di ba? It's about organization. Di ba? Kung paano gawin nating maayos at mahusay ang trabaho natin at buhay natin. Ulitin ko, review or search or learn the so-called 5S of life. Nandyan sa Google yan, nandyan din sa Facebook. Okay? So, that is all about our subject matter. And again, hopefully, meron kayong matututunan, no, sa lahat ng tao, sabihin na nating tao, na ma-reach out ng aking munting vlog na ito. Hopefully, meron kayong natutunan sa ating mga binanggit at magagamit nyo, no, sa pang-araw-araw nyong buhay. No? At of course, doon sa trabaho nyo. Okay, so hanggang sa muli, isang mapagpalang araw. Ang next topic natin ay i-announce din natin dito bago natin gawin.